Alright mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagbibigay ng reaksyon sa mga nangyayaring kaguluhan mga tol sa gitnang silangan, ayon dito sa balitang ating panonoorin mula rito sa Times of India, Trump's nasty ultimatum to Hamas after shock ceasefire offer. Inside look at New Deal. Sabi rito mga tol, eto na yung last warning no ultimatum ni Donald Trump mga tol sa grupong Hamas dito sa Gaza. Sabi rito sa report nga, kung babasahin natin, US President Donald Trump issues a final warning, no? Huling babala na mga tol, to Hamas, asking the group to accept a new hostage release deal. The proposal reportedly includes freeing o pagpapalaya doon sa 48 hostages on day 1 in exchange for hundreds of Palestinian prisoners. Israel is reportedly considering the offer amid escalating conflict in Gaza. Kung makikita ninyo mga tol, yung lugar na yun, no, yung Gaza Strip mga tol, flat na eh. Flat na talaga. Wala ka ng mga makikitang, kung meron mang mga natitirang nakatayo pang mga gusali, bilang na lang talaga mga tol. Pero flat na talaga siya mga tol sa kakabakbak nitong Israel. So eto ngayon ang huling warning na o huling ultimatum na ni Donald Trump dito sa grupong Hamas na palayain nyo na yung mga natitira pang hostages nyo dyan. Ewan natin mga tol kung ano pa nga abutin nito, pero panoorin natin to mula rito sa Times of India. Bago natin to simulan, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Habang si Donald Trump mga tol ay patuloy na pinapalibutan etong Venezuela, kasama pa rin siya o involved pa rin siya dito naman sa problema dito sa may Gaza. So ang daming kinasasangkutan nitong Amerika no? Talagang gamit na gamit yung kanilang mga sandatahan No, panoorin natin to mga tol. Trump's final warning to Hamas as IDF flattens third Gaza City high-rise, no? Talagang pinatag na nila mga tol, kakabakbak nila din sa lugar na yan. Eto, everyone wants the hostages home. Everyone wants this war to end. Yeah. The Israelis have accepted my terms. O tinanggap na daw ng Israel ang kondisyon o yung terms ni Trump. It is time for Hamas to accept as well. I have warned Hamas about the consequences of not accepting. This is my last warning. Ang kalaban ngayon ng Hamas mga tol, bumabakbak sa kanila etong Israel. Nakikita nyo naman kung paano pinatag ng Israel etong lugar ng Gaza. Ngayon, ewan natin kung anong gagawin ni Trump kapag hindi tinanggap ng Hamas yung kanyang final warning. Sasali na rin ba itong Amerika at maghuhulog din sila dyan? Again, mga tolong, papaulan din kaya sila dyan ng kanilang mga missile strike nang tuluyan ng maubos ang kanilang mga itinuturing na kalaban? Ako po. Sabi rito, this is my last warning. There will not be another one o wala nang sunod. Thank you for your attention to this matter. Donald J. Trump, President of the United States of America. So dito naglalabas ng pahayag si Trump sa kanyang socials. 48 hostages for thousands of prisoners, Trump's last ceasefire proposal. Ito na yung huling tigil putukang alok mga kapatid. Kapag hindi tinanggap ng Hamas yung alok na to, wala na, all out war na yan, no? Ganun na siguro gagawin nila. Israel said yes, now it's Hamas turn. Trump urges Gaza deal, calls this his last offer. Umuo na yung Israel o sige, para matigil na yung putukan, sige, ito yung gusto natin mangyari, palayain na nila yung 48 hostages na yan at magkakaroon ng tigil putukan. No, pero kailangan yan ay tanggapin ng Hamas. Kasi mga tol, kung titigil ang Israel, hindi naman pwedeng tuloy-tuloy pa rin yung pag-atake din ng Hamas. Kasi nagpapalitan yan dalawang yan yung Hamas pumapalagyan kasi binabackupan niya ng Iran. US President issued a last warning to Hamas urging hostage deal acceptance. Kailangan palayain na yung mga bihag. The Israelis have accepted my term. It's time for Hamas to accept as well, Donald Trump said. Yun yung sinabi niya dun sa kanyang post.
everyone wants the hostages home. Lahat gustong makauwi na sila. This is my last warning. There will not be another one. So nagbabala na si Trump. Wala nang susunod to. Trump's last proposal to Hamas. Ito yung kanyang huling alok dito sa Hamas. Release, pakawalan nyo na yung 48 Israeli captives in exchange for a ceasefire. Kapalit ng tigil putukan. Israel in exchange will release 2,500 to 3,000 Palestinian prisoners. So yun naman ang gagawin din ng Israel. Bukod dun sa ceasefire na yun, ay palalayain din ng Israel yung nasa 2,500 to 3,000 Palestinian prisoners. Aba, grabe, 48. Kapalit ng 3,000. Aba, hindi na sila lugi doon. At the same time, ceasefire na. Diba? May pagkakataon pa silang mabuhay ng mas mahabang panahon. Diba? Tanggapin na nila yon. 48 kapalit ng 3,000. 2,500 to 3,000. After ceasefire is declared, negotiations will immediately begin on terms for ending the war. Negotiations will include Israel's demands for Hamas to disarm, Hamas demands for complete withdrawal of Israeli army from the Strip. So yun din yung mga terms dito. After ceasefire is declared, kapag na-ideklara na daw yan, negotiations will immediately begin on terms for ending the war para tapusin na yung napakatagal na labanan na rin dyan. Negotiations will include, kasama na to, Israel's demand for Hamas to disarm. Kailangan disarmahan. Wala nang magkakaroon ng armas dito sa Hamas, no? Hamas demand for complete withdrawal of Israeli army from the Strip. At eto pa, aalis na rin yung Israeli army, yung IDF mga tol dito sa Gaza Strip. No, yun ang din. Kailangan wala nang weapon o wala nang sandata ang Hamas, tapos ang IDF naman is aalis na, no, dito sa Gaza. Yun ang kasama dun sa negotiation na yan. Proposal to Hamas includes a message that if they do not respond, the alternative will be a large-scale Israeli operation in Gaza. Okay. So kapag hindi sila nag-respond o hindi sila sumagot, no, doon sa mensaheng 'yon, the alternative will be a large-scale. Kung ang kasunduan ay titigil ng gera, didisarmahan ng Hamas, aalis na IDF. Kapag hindi sila sumagot, ang kabaligtaran nun is large scale o mas malawak pa o mas palalawakin pa yung operasyon ng Israeli forces dito sa Gaza. Kumbaga talagang ubusin na sila talaga dyan. US Envoy Witkoff sent ceasefire proposal to Hamas through Israeli activist Per Axios. Ano kaya basa dyan? Axios. Trump's message to Hamas follows reports of deep negotiations with Hamas underway. The new ceasefire proposal comes as the Israeli army has intensified operations inside Gaza. Diba? Kung nakikita naman ng Hamas na may laban pa sila, nasa sa kanila pa rin naman kung sasang-ayon sila o hindi. Pero pag hindi sila sumang-ayon, mga tol, doon sa proposal na yun, which is yun na yung last, wala nang susunod, at pag hindi pa nila sinangayunan yan, talagang lalaban na sila hanggang sa kahuli-hulihan. At alam naman natin, mga tol, na etong IDF o etong Israel ay parang hindi na uubusan ng kanilang sandata, no? In the latest, Israel has struck 3 high rises in Gaza, calling them a surveillance infrastructure. Ito yun. No? Ito yung surveillance infrastructure nila din sa Gaza. Actually, ilan na lang to mga building na nakatayo dyan, mga tol. No? Talagang parang pinatag na yan eh. Tinatakpan natin, mga tol, kasi bawal lang sa YouTube ko eh. Visuals of the buildings bombed and going down like a pack of cards have gone viral. So kumalat na tong video na to.
The strike on high-rise marked the opening salvo of an intensified offensive on Gaza City. So ito yung pagbubukas, no, na mas pinatindi pang opensiba, no, sa Gaza. Opening salvo. Sabi ko, nakikita nyo lang yung video, no? Yan. Pero tinakpan ko na rin para safe tayo rito. The Palestinian Health Ministry in Gaza reported more than 70, naku po, 70 ang nasawi, over the part 24 hours. No? Napakalakas ng Israel eh. Talagang kumpleto sila sa gamit nila eh. Eto kasing Hamas, binabakapan lang sila ng Iran. Kumbaga Iran pa rin yung, andun pa rin yung puwersa eh. Kumbaga sinusuportahan lang sila eh. Yan no? May mga nakatayo pa rin, marami pa rin no? Pero sa ibang bahagi talagang wala na yan. Since October 7 and October 7, 2023 attack, Israel's war on Gaza has claimed over 64,000 mga tol. Ganun na karami. Grabe. No, nagsimula yan, kung naaalala ninyo, yung October 7, 2023, yung parang merong kaganapan dun sa Israel eh. Parang meron silang pista dun, fiesta. Merong kasiyahan, sayawan, may mga malalakas na tugtugan. Tapos biglang dumating mga tol, etong Hamas, yung iba nakaparachute pa galing sa himpapawid. Pagbaba nila, pinagpapuputukan na nila yung mga tao doon, yung iba kinuha nila. Doon nagsimula yon mga tol. Doon nagsimula yung labanan na yan. Sumugod kasi itong Hamas na to eh. Tapos eto na yung nangyayari ngayon. Well, matagal na kasi silang may problema talaga bukod dun sa pangyayari nyo noong October 7 na. Pero kumbaga yun yung naging mitya ng magpahanggang ngayong bakbakan dyan. Meron sila kanya-kanyang pinaglalaban. Alright mga kapatid, ano ang inyong masasabi dito sa mga balitang ito na ating napakinggan at nating napanood? Grabe no? Over 64,000 mga kapatid ang mga taong nadamay o nasawi. Hindi man nadamay yung iba, yung talaga mismong lumalaban din. Ito na nga ang nangyari ngayon. Na syempre sana mawakasan na, matapos na. Nasa sa kanila na yon kung mananatili silang lalaban o susunod na lamang sila doon sa mga napagkasunduan para sa tigil putukan mga tol. Ano sa tingin nyo? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.